Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. 12-12 ngayon December 12, 2025. At sa araw po na ito, si Vice President Sara Duterte sinampahan po ng plunder na kaso at malversation ng iba't ibang grupo ng individual sa Office of the Ombudsman. Alam nyo naman po na kapag plunder may kaparusahan po itong reklusyon perpetua at kung malakas ang ebidensya, wala po itong piyansa. Kasama din po siyempre ang malversation kapag ang halagang involved ay mahigit sa 8 milyong piso. Wala ding piyansa kung malakas ang ebidensya habang nililitis ang kaso. Kaya ang posibilidad dito mga tol, pwedeng makulong si Sara Duterte sa susunod na taon at sa mga susunod pang panahon. Aabangan po natin yan. Pero hindi lang naman ito ang mga kinakaharap na legal na problema ni Sara Duterte. Isa po dyan ang natutulog sa Korte Suprema, ang disbarment case laban po sa kanya. Hindi isa, hindi dalawa, kung hindi 3 disbarment case ang natutulog sa Korte Suprema. Nagugat ito noong siya po'y mayor pa, nanapak po ito ng sheriff at ngayong vice-presidente po siya sometime in 2024, October and November respectively, ay ito pong si Sara sinabi sa harapan ng publiko na kanyang nais ipahukay ang dating labi o ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at yung kanyang pagmumura at tangkang pagpapatay o pagbabanta ng pagpapatay sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang may bahay, ang ating unang ginang, Attorney Lisa Araneta Marcos at ang former Speaker Martin Romualdez. 3 disbarment case na hanggang ngayon hindi po ina-actionan. I do not know kung bakit ng Korte Suprema. Nandyan din po siyempre ang impeachment complaint na nasa Korte Suprema din. At meron pong pending na dapat silang gawin dyan yung motion for reconsiderations kasi ng House of Representatives. Nakabinbin po dyan sa Korte Suprema. Pero alam niyo, tingin ko magiging moot and academic na yung unang impeachment complaint kay Sara Duterte sapagkat 56 na araw na lang naman ang inaantay natin, February 6 na, at muli po siyang masasampahan ng kasong impeachment kaugnay po ng mga anomalya di umano na kanya pong nagawa. At syempre, hindi rin mawawala dyan yung criminal na responsibility doon po sa kanyang mga pagbabanta sa ating Pangulo na ngayon ay nakabinbin naman sa Department of Justice. Ngayon, tunghayan po natin ang balita kung ano po ba ang isinampang kaso kay Sara Duterte. Tulad po nung nabanggit natin kanina, kasong plunder at malversation sa Office of the Ombudsman ang isinampa kay Sara Duterte. Kabilang ang ilang opisyal ng OBP at DepEd sa sinampahan ng kaso nina Father Flavie Villanueva at Father Robert Reyes, kasamang ilang dating opisyal ng pamahalaan at mga youth leader. Grabe ang mga dokumento, mga tol. Grabe, ang dami Ito po yung mga dokumento kaugnay po ng isinampa po nilang kaso. Ito po ang plunder case complaint, malversation complaint laban kay Sara Duterte at mga di umano'y kasabwat niya. Ngayon, pakinggan po natin ang naging press conference kani-kanina lamang sa Office of the Ombudsman. Criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. And she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. Maraming salamat po. Sa publiko, para po mas maintindihan kung ipapayuan kung bakit kailangan po maharap sa ganito pong mga reklamo si Vice President Sara Duterte. Para sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability ay nangyayari at hindi kami matitinag sa pagharap o pagsusuri
sapagkat ang confidential funds ay public funds. Ito ay dapat suriin kung ito'y ginamit sa tamang pamamaraan. Sir, Father, sinabi na nga po, confidential funds, it's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds. Yung tanong ng isang reporter, pamimilos mo no? Hindi porket confidential funds or intelligence funds, hindi mo na pwedeng ipaliwanag. Partikular sa Commission on Audit, yung mga naging kaparaanan kung paano mo ito ginamit as confidential or intelligence funds. Pero pakinggan muna natin kung ano po ang sagot dyan nitong si Father Aquino. Tama ba? Flaviano Aquino. Di ko maalala bigla yung kanyang pangalan. Flavi Villanueva, I'm sorry. Father Flavi Villanueva. Is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before the confidential fund. Pero pa, kasi merong specific na sagot dyan si Senator Lacson before Ang confidential funds kasi, tama naman na hindi mo dapat dinidivulge ang mga pangalan sa likod kung kanino mo ginastayan. Pero, dapat at least somehow, doon sa isang confidential record na isusumiti mo sa Commission on Audit, nakalagay doon kung sino yung tumanggap ng confidential funds. Not necessarily ipaalam mo ito sa publiko. At least somehow ipaalam mo sa Commission on Audit. Pero hindi ganun yung nangyari. Basta nakarinig na lamang po tayo ng Mary Grace Piatos at iba pang mga pangalan, ngunit wala po silang maipakita na link kung ito po ba ay totoong tao o ito po ba ay pseudonym, alias ng isang totoong tao. Baka yung confidential funds to field concern national security. Paano kung ma-divulge yung mga sinasabi po, please? Hindi po ba dapat ang national security will be first and foremost before you are seeking accountability? Tama. At ito yung dapat nilang ipaliwanag sa tamang plataforma. Tama. Ang problema, hindi naman nila pinaliwanag na maayos. Dapat nilang ipaliwanag sa tamang plataforma na binabanggit po ni Senator Lacson. Kasi may mga panuntunan mga tol kung paano ino-audit ang confidential funds na hindi naman natin kinakailangan malaman bilang miyembro ng publiko kung hindi doon lamang sa mga authorized ng ating gobyerno para at least somehow malaman kung paano ba talaga nagasta yan. Ang problema kasi dito, even the Commission on Audit, wala po silang any information na ibinigay dito ng Office of the Vice President at nung panahon na Secretary at the Department of Education itong si Sara Duterte. Yon ang nagpapagulo ngayon dito sa sitwasyon Basta na lamang nagbabanggit sila ng mga pangalan na yan and afterthought na nga lang nangyari dyan. No? Kaya marahil yung mga pangalan ganun na lamang pinag-iimbento sa pangalan ng mga chicherya at kung ano-anong mga restaurant at higit sa lahat yung mga pirma halos iisa po o ilang individual lamang ang gumawa. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Pero lahat po ito malalaman natin kapag especially umakyat po ito sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi ganito yung sinasabi ng mga legal na eksperto tungkol po dito The case of plunder ay iimbestigahan ng ombudsman. Pero hindi ito kasi pwedeng i-prosecute nila sa korte ayon doon sa nagpapaliwanag na abogado si Attorney Garrido. Dahil limitado daw po ang kapangyarihan ng Office of the Ombudsman when it comes to impeachable public official. Kaya ang mangyayari dito, maaaring maging basis po ito for another impeachment complaint laban kay Sara Duterte and doon na ngayon ang magiging basihan kung ano ang magiging verdict ng impeachment court kung sakasakaling matuloy ang paglilitis para makaproceed ang Office of the Ombudsman. Kaya napakahalaga ng aksyon na po na ito ng mga grupo ng individual na ito na mostly mga dilawan
para gumulong yung posibleng impeachment case laban kay Sara Duterte sa darating na February 6, 2026. At doon natin makikita kung ano ang magiging aksyon ng Senado. Kapag ka nag-proceed sa paglilitis, favorable syempre ito for both parties dahil malilinis ni Sara Duterte ang kanyang pangalan hindi lamang sa harapan ng batas kundi sa harapan ng publiko, or favorable din sa public kung makikita natin na yung mga alegasyon laban kay Sara Duterte ay may katotohanan base po sa mga ebidensya. Ang pinakamahalaga, matuloy ang paglilitis para kahit paano umusad ang accountability o pananagutan para po dito kay Vice President Sara Duterte. Very evasive sila to begin with. And COA itself has already determined that there were misuse and there was a manner of the confidential funds not brought to its proper use. Para malinaw na naiista niyo po doon na mga nagawa po ni Vice President Sara at ng DepEd at ng OBP. To begin with, meron tayong nakitang 612.5 na pera na withdraw, na ginamit, ngunit hindi may paliwanag. Yun ang isa sa nais natin hanapin, harapin, at mapakinggan kung ano nangyari dito. With the prayer, with the facts that we have presented and have assigned our signatures, we pray that this will be heeded and uusad ang kaso upang mapanagot kung dapat may panagutin. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Pero sir, sa atin mga supporters ni Vice President Sara Duterte, it's just a political toy. I mean, lahat kayo galit kay Sara Duterte, you wipe her out of Vice Presidency. Ano ba sabi po? Galit po tayo. Yung reporter, halatang-halata mo yung pagpe-frame niya ng question na kampi kay Sara Duterte, no? Sino kaya yung nagtatanong na yan? Tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Bilang pari at simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. Pero ang pinakita natin na gagawin ni Ombudsman Remulla, ang Sara Duterte na institutional officer, and thus may immunity from suit sa inaways. Paano ano pinasa natin sa Not the Vice President. I'll allow my friends to also respond to that. Please. Si Bibi Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso. No? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero pa na ebidensya labas, hindi pa natin nakikita ang si Bibi Sara, hindi pa tumanap ang report ng Department of National Defense kung saan nga ba dinala ng pondo yung mga so dinala yung pondo na binigay sa security ni Bibi Sara. Yan po ay may malinaw na utosan na nag-investiga ang PNP pero hindi pa nakikita. So naniniwala po tayo na with this petition for the Ombudsman to do further investigation. In fact, mas makakalinaw to sa lahat. Lalabas ang facts, lalabas ang ebidensya, at mas makakalinaw ang taong bayan kung paano nga ba inabuso ang pondo ng mga importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng hazard and plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na lumanoy sa so magandang magkaroon ng disclosure mula sa ating mga ligote sa patungo sa ombudsman. At yun yung inaasahan natin. Kaya yun naman ang tawag sa Mami, next po yung paano sabihin mga fictitious names. Yes. Go ahead. Yeah, so lumabas naman yan sa public hearing natin mga fictitious names, no? At malinaw na may proseso kung paano hindi mako-compromise ang national security. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential. Reaksyonan natin, yung issue ng immune ba from suit si Vice President Sara Duterte? Given, hindi po. Nag-iisa lamang po ang isang government official na hindi po pwedeng sampahan ng kaso while he or she is holding public office. Ito po ang presidente. At sa ngayon, ang ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. But the Vice President ay pwede pong sampahan ng kaso. Pero ito ngayon yung legal question dito as shared by Attorney Wilfredo Garrido last October 7, 2025. He specifically mentioned on this post yung provision po ng Ombudsman Law. No? Kaya basahin po natin, siguro mas maganda ipatagalog po natin kay ChatGPT
para hindi na ako masyadong magpaliwanag pa. As is, basahin po natin yung kanyang paliwanag. Translate in Tagalog. Yan. Basahin ko lamang po Ito po ay legal opinion ni Attorney Wilfredo Garrido, isang dilawan, kasama po ng mga nag-file na ito, mga dilawan. Hindi ako nagsaside kay Sara Duterte. Lagi nating sinasabi sa ating programa kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Ayon po kay Attorney Wilfredo Garrido, maaari bang habulin ng bagong Ombudsman Remulla ang Vice-Presidente? 7 taon tayong nagtiis sa isang ombudsman na tila natutulog sa tungkulin. Kaya naman inaasahan natin na ang bagong ombudsman, si Boyong Remulla, ay magiging mas masigla. Bilang patunay ng kanyang kasipagan, inaasahan natin na hahabulin niya si Sara Duterte at ibabato sa kanya ang lahat ng pwedeng ibato, pati lababo. Tama? Sandali lang, mukhang tali ang kamay ng ombudsman. Hindi niya maaaring habulin ang Vice-Presidente maliban na lang kung ito ay para sa isang impeachment complaint. Ayon sa Section 21 ng Republic Act No. 6770 o Ombudsman Act of 1989, may kapangyarihan ang ombudsman na disiplinahin ang lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno maliban sa mga maaaring alisin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment, mga miyembro ng Kongreso at mga miyembro ng Hudikatura. Sa Section 22 ng parehong batas, malinaw na sinasabi na maaari lamang imbestigahan ng ombudsman ang isang impeachable official para lamang sa layunin ng impeachment. Uulitin ko po ang binasa ko. Sa Section 22 ng parehong batas, malinaw na sinasabi na maaari lamang imbestigahan ng ombudsman ang isang impeachable official para lamang sa layunin ng impeachment. Sa makatuwid, habang may umiiral na 1 taon ban sa pagsasampa ng panibagong impeachment case, hindi maaaring umusad ang mga kasong iyon. Ganito ang sitwasyon ngayon, lalo na't idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang kasalukuyang impeachment complaint, maliban na lang kung ito ay bawiin nila. Parehong pagbabawal ang naaangkop sa mga reklamo laban sa iba pang impeachable officials tulad ng mga miyembro ng constitutional commissions. Paano naman kung ang DOJ ang mag-imbestiga? Dahil may prosecutorial powers din ito at hindi sakop ng Office of the Ombudsman, may mga kasong inihain laban kay Sara sa Ombudsman kaugnay ng di umano'y maling paggamit ng 500 million pesos na confidential funds. Pero dahil sa 1-year ban sa panibagong impeachment case, nanganganib ang katayuan ng mga kasong ito. Sa tingin ko, pareho rin ang limitasyon sa Department of Justice. Hindi rin ito maaaring kasuhan ng criminal liability ng isang impeachable official dahil ang layunin ng isang criminal prosecution, ang pagkakakulong, ay maituturing ding pag-alis sa pwesto. Ang hindi mo pwedeng gawin ng direkta, hindi mo rin pwedeng gawin ng palihim o hindi direkta. Nalilito ka? Talagang komplikado ang batas. Ang punto, huwag nating bigyan si Ombudsman Remulla ng hindi makatotohanang inaasahan. Yan po ang paliwanag ni Attorney Wilfredo Garrido tungkol po ngayon dito sa possible plunder case na kakaharapin ni Vice President Sara Duterte. Anyways, this is his legal opinion lamang. Tingnan din naman natin kung ano po ang magiging aksyon dito ng Office of the Ombudsman. May malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito PD fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. At ito po ay napakahalagang ilinaw ngayon dahil alam niyo po may pending na kaso sa Supreme Court on the unconstitutionality of the confidential fund. Hihintay natin yan. Pero hindi naman po tayo pwedeng tumigil na lang sa paghintay ng unconstitutionality ng confidential fund. Kailangan din nating linawin yung mga iba pang batas ang nag-govern sa confidential fund. At sa pamamagitan ng proseso nito, mas malilinawan kung paano nga ba dapat nililiquidate, dapat ginagastos, at sino nga ba dapat talaga ang nagkakaroon ng confidential fund. Hindi ba malaking issue yan na bakit noong 2023 ay nabigyan ng confidential fund ang mga iba't ibang ahensya na wala namang national security functions. So iba yung mga policy issues na kailangan talagang sagutin dahil ito ang mag-guide sa atin sa future kung paano ginagasta ang pera ng bayan.
Ma'am, siya, no? Gusto ko na parang na-comment ko yung money claim, ma'am. May plano po ba tayo mag-file impeachment complaint? Can we take on the other questions? Okay. Meron kaming gagawin pa sa taas. Iwan namin yung ibang complainants namin para tumugon naman sa ibang katanungan. Firstly, making it very hard to reach politicians. Kasi clearance We hope that this process will also be recognized as something as valuable as such. It's recognizing that we have various mechanisms, various institutions to hold our politicians accountable. And we have to make sure that these institutions are working for our with regards to the question, with regards to the question, we're hoping, we understand that the Ombudsman may in fact recommend impeachment also. So it does address the question. It's up to the Ombudsman to investigate and recommend. Kasi of course, this is all, of course, her supporters will claim that this is all politics. It's all against the notion that she can run in 2028 that parang bibigyan lang siya tumakbo against dun sa will of her supporters to run for president. What's your thoughts about it? Kasi parang it's all black. It's all black against the possible Sara Duterte na in 2028. We don't get into that eh. Ang tinatanong lang namin, kung siya ay may pagkakasala dahil nagnakaw siya. Kung ano ang consequences nun, wala ako dun eh. Pero hindi naman pwedeng hindi siya imbestigahan dahil gusto niyang tumakbo at may ibang taong gustong tumakbo siya. Pero of course, yun parang Alam mo, ang sinasabi ko lang sa ating mamamayan, pumasok sa ganyang klaseng labanan ng reasons, no? Kasi laban talaga sa tamang paraan ng pagpopolitika. Yung it's all politics, there's good politics and there's bad politics. And that kind of reasoning is bad politics. Sylvia Estrada Claudio. Sylvia Estrada Claudio. Sylvia Estrada Claudio. Yung isang reporter talagang tagapagtanggol ni Sara Duterte ang mga pagtatanong eh, no? Ito, meron pa pala. Sina Padre Reyes naman. Wala na. Tapos na pala yung press conference. At yan nga po, natunghayan natin, ano? Yung pagpipila o pagpa-file ng reklamong plunder and malversation laban kay Vice President Sara Duterte. And going back doon po sa ipinaliwanag sa atin ni Attorney Wilfredo Garrido, that is the question to be answered ng Office of the Ombudsman. No, kasi legal opinion lamang yon ni Attorney Wilfredo Garrido eh. But lahat tayo marahil hinahanap po natin dito ang katotohanan. At para sa mga tatanga-tangang Duterte supporters na nanonood ngayon, kung katotohanan ang hinahanap ninyo, hindi ba maganda na sagutin ito sa tamang forum katulad ng sinasabi ng pusit ninyo? Nung hindi pa nagsisimula ang mga aksyon na ito na pagsasampa ng kaso o reklamo sa kanya, lagi niyong sinasabi, haharapin ni Sara Duterte sa proper forum. Even si Senador Amy Marcos, sinasabi niya, kasuhan ninyo ng kriminal si Sara Duterte at haharapin yan sa proper forum. Ngayong kinasuhan si Sara Duterte, ang ikakatwiran nyo lamang, bangag at adik na naman ang gobyernong ito. Anak ng teteng talaga, ang katangan nyo talaga. No? Napakatanga talaga ng mga DDS na nanonood sa ating programa. Yung mga hindi nanonood na Duterte supporter sa ating programa, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero kayong mga nanonood dito sa aking programa na ipinagpipilitan nyo yung mga ganyang katwiran ninyo, napakatanga ninyo. At hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always, at shoutout po sa inyong lahat. Bye for now mga tol.